Guys, another hiwa serye tayo ngayon dahil magluluto na naman si Amo ng gulay na may manok. Ayan guys, meron tayo dong carrots, patatas, talong, kusa, tapos syempre sibuyas, kamatis at bawang. Unahin muna natin ng hiwa ang patatas guys. So habang naghiwa tayo guys, ikukwento ko naman sa inyo kung ano yung meron ako dito sa ibang bansa. I mean, ano yung sitwasyon ko bilang OFW dito guys. For 8 years na ako dito sa amo ko guys. Okay naman sila guys pagdating sa pagkain, kung ano naman nakakain nila, nakakain ko din. Pero hindi sila yung amo na open guys na pwede akong magluto kahit anong gusto ko. Kung halimbawang makamix ako ng pagkain Pinoy, pwede akong magluto. Hindi po sila ganun ka-open guys. Si Madam po ang nagde-decide kung ano yung kakainin lang namin, kung ano lang yung lulutuin namin. At saka po kaya hindi ako nakakapag-upload ng mga luto guys kasi hanggang taga-hiwa lang talaga ako. Taga-prepare ng kailangan niya. Pag sinabi niyang ganito yung lulutuin natin sa tanghalian, ipiprepare ko lang yung lahat, yung gulay. Nakahiwa na po yan siya, pati yung manok, pati yung bigas actually nakahanda na rin. At syempre, pati yung mga gagamitin niyang kaldero at kawali. Gusto niya nakahanda na yan guys. Para pagising niya, lulutuin na lang talaga niya. Kaya yung mga upload ko lang po talaga ay kung hindi mga pagkain o luto na siya o kaya yung mga hiwang sering ganito guys, yung taga-prepare lang talaga tayo ng kailangan ni amo. So, 8 years na po ako sa kanila. Wala naman pong problema, nakakakain naman po ako. Kaya lang, yun nga lang po, nakakamiss din talaga yung nakakaluto at nakakakain ka ng nakasanayan natin sa bansa natin, guys. Pero ganun talaga, pag nasa ibang bansa ka, kailangan mo talagang magsikap, kailangan mo talagang magtiis sa maraming bagay, guys. Dahil ang ginagawa mo naman ay para sa pamilya mo, lalo sa mga anak mo. So, tiis-tiis lang tayo, guys. Ang mahalaga, hindi naman tayo nagugutom. At hindi naman tayo sinasaktan ng amo. Yun nga lang, syempre, hahanapin natin yung mga nakasanayan natin sa Pilipinas. Pero, ano ba naman yung 2 years, 'di ba? Pagdating natin sa Pilipinas, magagawa rin naman natin yung mga nakasanayan natin. So, tiis-tiis lang guys para sa pangarap, lalo pat may marami tayong estudyante guys. Kailangan nating magtiis. So, puro mga hiwa seri lang po talaga yung mga ginagawa ko kasi taga-hiwa lang talaga ang inday ninyo, o 'di ba? So ayan guys, natapos ko na hiwain yung mga gulay. Ito naman susunod syempre, bawang, sibuyas at kamatis guys. Ayan. Ayan na yung manok natin guys na ilalahok dun sa gulay. Dito kasi guys, hindi talaga sila kumakain ng balat ng manok. So kaya pag naghiwa ng manok, tinatanggal talaga yung balat, malinis. Kasama yan sa paglilinis guys yung balat. Inaalis talaga yung balat guys. Ayan, hihiwain na natin yan guys ng maliliit lang na pangsahog. Wala nang balat, 'di ba? Kasi kahit fried chicken guys, yung mga binibili namin manok dito, tinatanggal talaga nila yung balat. 'Di ba sa atin yung balat yung masarap yung crispy, nandun kasi yung lasa. Pero sa kanila tinatanggal, di talaga nila kinakain kasi number one source daw po yun ng fats na hindi maganda sa katawan. Kaya naman, every time na may manok, kahit ano pang manok dyan, talagang tinatanggal yung balat. Ayan na po yung hiniwa natin guys, manok, yung talong nakababad sa tubig na may asin, tsaka yung gulay kanina, ayan, para hindi umitim yung talong. Siyempre yung manok natin guys, sa kagayat na nakaprepare na yung lahat para mamaya pagising ni amo, okay na.